Ang pagsubok sa unang palapag ay isang pagsubok upang matikman ang lasa ng pagkatalo. Ang kapangyarihan lamang na hawak ng aklatan ang nagbago, ngunit siya mismo ay hindi nagbago. Kapag napagtanto niya lamang iyon, magagamit niya ang tunay na kapangyarihan ng aklatan at lalago. Ang pagtanto sa kanyang sariling kawalan ng kapangyarihan at pagpapasakop ay ang tunay na layunin ng pagsubok sa unang palapag. Bago makilala ang aklatan, isa nga siyang, kaya siguro mahirap tanggapin ang katotohanan na lumakas lang siya dahil sa aklatan. Ha? Bakit mo siya tinatrato ng mabuti, binibining Monty, kaya mo naman siyang talunin ngayon din, hindi ba? Sumagot si Wayne sa bagay na iyon, dahil si Ginoong Sokhan ay parehong gwapo at mabait. Sabi niya na may maliwanag na ngiti, hindi tulad ng iba. Ang lalaki na nakarinig sa kanya na sinabi iyon ay sumigaw, "Ano? Hindi ako kasing galing ng isang mahina na tulad niya." Nagalit din si Juan at kalmadong sinabi, "Tumigil ka bago ko patigilan ang iyong bibig." Siyempre, hindi lang iyon, sinabi ni Juan. Kaming mga tagapamahala ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang aklatan noong malalakas na kami, kaya bilang isang malakas na tao, nahirapan akong malampasan ang pagsubok na ito ng pagpapasakop. Tumingin siya sa lalaki at nagtanong, "Hindi ka ba nagtataka?" Tumingin ang dalawa kay Sokhan at sa munting Juan na naglalaban pa rin para sa kataas-taasang kapangyarihan. Nagtanong si Wayne, pero sa isang taong laging alam ang kanilang sariling kahinaan, ano kaya ang magiging desisyon ng aklatan? Lumipad ang munting Wayne patungo kay Sokhan, sumisigaw ng malakas, "Kapag naganap ang pagsubok, hindi walang hanggan ang iyong panloob na enerhiya, kaya walang silbi ang patuloy na paggamit ng teknikang iyon." Talagang pagod na si Sokhan, pinatakbo niya ang kanyang utak, ang patuloy na pag-iwas na ganito ay hindi ang paraan, kailangan kong bilasan at sumalungat ng mas mabilis. Iniisip iyon, ibinuhos niya ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang mga binti, pagkatapos ay bigla siyang sumigaw. Nakakita ng pagkakataon ng munting Wayne, tumalon ng mataas, nagbabalak na sipain pababa si Sokhan, bago pa mandama po ang kanyang paa kay Sokhan, inihampas niya ang kanyang sarili sa lupa. Nagtatakang nagtanong ang munting Wayne, "Hindi ka papatay?" Tumayo si Sokhan ng hirap, humihingal siya at nag-isip, "Zampa, dahil nagmadali ako ng walang ingat, hindi ko ito makontrol, nakakahiya." Tulad ng sinabi ng bersyon ng bata ng binibining Monty, talagang wala akong sariling lakas, hindi ko magamit ang himala na ibinigay ng aklatan, ngunit ayaw ko talagang sumuko. Ang lakas na tanging akin lamang ay ang pagtitiyaga at pagsisikap sa abot ng aking makakaya muli. Sumugod si Sokhan pasulong. Ngumiti si Little Juan at nagtanong, "Lumalaban ka pa rin? Nawala na ba ang iyong isip?" Pagkatapos niyang magsalita, lumipad siya at sinipa si Sokhan sa tiyan. Mga hakbang ng pagdating ng Heavenly Demon God, ngunit sa sandaling iyon, isang bola ng enerhiya ang nabuo sa tabi ng kanyang mukha. Tumutok si Sokhan at sinabi, "Ang walang hanggan na espada ng universo, ay isang martial art na nakatuon sa paggamit ng chi, kaya kailangan ko lang itong pag-isahin ng tama." Ang lalaking nakatunganga ay nag-isip, ang taong iyon, imposible. Itinutok pa rin ni Sokhan ang espada kay Little Juan, sumisigaw, "Kung gayon, pag-isahin natin ito dito, pagsamahin ito sa paggamit ng makalangit na hakbang ng banal na kulog." Pagkatapos ay sinabi niya ang pangalan ng teknik, walang hanggan na tumutusok sa langit. Hindi nakaiwas si Little Juan at tinanggap ang espada ng direkta. Ang lalaki ay labis pa ring nagulat kaya nakalimutan niyang magsalita. Dalawang martial arts ang pinagsama. Ang teknik na iyon ay pinakawalan. Ang batang si Little Juan ay tuluyang bumagsak ng tahimik. Bumagsak din si Sokhan paatros dahil sa momentum at masayang sinabi, Sa wakas nanalo ako." Pagkatapos niyang tapusin ang pangungusap, dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, silang dalawa ay bumagsak sa lupa. Ngumiti si Juan at nag-isip, nalampasan niya ang hamon ng pagtanggap sa pagkatalo at tinanggap ang kanyang kahinaan. Ang taong nanunood ay tumayo sa tabi ni Juan at nag-isip ng may pagtataka. Hindi ka panipaniwala na makakagawa siya ng walang hanggan na tumutusok sa langit, isang teknik na ganap na naiiba sa walang hanggan na espada ng universo. Pagkatapos mag-isip, ngumisi siya mula tainga hanggang tainga.
Tinitingnan siya na nakahiga sa lupa, humihinga ng malalim, nag-isip siya, mukhang kawili-wili ang taong ito. Pagkatapos ay sinabi niya, sa tingin ko, hindi siya ganap na walang silbi. Nag-iisip si Juan na pinapuna siya, galit na sumagot, ano pa ang hinahanap mo? Habang nagsasalita, sumulyap siya at nagtanong. Nakita niyang nawala siya, nag-iwan ng pangungusap, ayusan mo ang lahat ng maayos at dalhin siya rito. Tara na, pumunta tayo sa ikalawang palapag ng magkasama. Ngumiti si Juan at sinabi, talagang sinasabi niya ang isang bagay at ginagawa ang iba. Habang nagsasalita, biglang inabot ni Sokhan ang kanyang kamay at tinawag, Little Miss, masyado akong gumamit ng chi kaya hindi ako makagalaw ngayon. Little Miss, maaari mo ba akong tulungan? Lumapit si Little Juan para hilahin ang kanyang kamay. Sinabi niya, siguro mali ang impresyon ko sa iyo. Ngumiti siya at sinabi, akala ko wala kang kakayahan, ngunit hindi ko inaasahan na magbabago ka ng ganoon. Paumanhin, tumayo si Sokhan at sinabi, hindi, ako ang dapat magpasalamat. Habang nagsasalita, naalala niya ang laban kanina at nagpatuloy, salamat sa Little Miss, nakita ko muli ang mga bagay, lumago, at lumikha ng motibasyon na nakatulong sa akin na maging mas kumpiyansa. Habang sinasabi ito, bigla niyang sinampal si Little Juan sa ulo, na nagdulot sa kanya na sumigaw, aray. Pagkatapos ay sumigaw siya, bakit mo ginawa iyon bigla? Ang kapaligiran ng paghihiwalay ay napaka-emosyonal. Binawi ni Sokhan ang kanyang kamay at sinabi, pasensya na, bigla kong naalala at nagalit, kaya aksidente kong nagawa iyon. Habang nagsasalita, biglang umilo ang mga paa ni Juan. Nang makita ito, itinuro niya at sumigaw, ang mga paa mo, Little Miss, nawawala ka. Kamot ulo si Little Juan at sinabi, isa lang akong ilusyon na nilikha para sa pagsubok na ito. Oras na para bumalik sa aking tunay na sarili. Nagulat na sinabi ni Sokhan, paano nangyari iyon? Biglang itinulak siya ni Juan, na nagdulot sa kanya na sumigaw, waf! At bumagsak pa atras. Tumawa si Little Juan at sinabi, haha, bakit ang tanga mo? Oras na para gumanti. Magkita tayong muli. Palagi akong mag-cheer para sa iyo doon. Nagbibiro lang ako, huwag kang magpaloko. Pagkatapos magsalita, iyon din ang sandali na tuluyan siyang nawala. Ngayon, ang adultong Juan at Sokhan na lang ang natira sa unang palapag. Ngumiti si Sokhan at sinabi, napaka-individual ni Little Miss Juan, hindi ba? Sumagot siya ng nahihiya, haha, lumaki ako sa isang mahirap na kapaligiran, nakakahiya. Pagkatapos ay humakbang si Juan pasulong at nagpatunay, kung gayon, opisyal kong inanunsyo na ang hamon ay naipasa na. Bilang tagapamahala ng unang palapag, nag-anunsyo ang sistema, mga pagbati. Mga pagbati sa pagpasa sa pagsubok ng tagapamahala ng unang palapag ng aklatan ng martial arts. Nagsisimula ang pagsusuri sa pag-upgrade ng user na si Sokhan. Si Sokhan ay na-teleport palayo. Pagkatapos, lumitaw siya sa gitna ng isang mabituing kalangitan. Tumingin si Sokhan sa paligid at sinabi, ang lugar na ito ba ang universo? Ang sistema ay muling nagpakita ng isang abiso, sinusuri ang mga kwalifikasyon ng user. Biglang lumitaw ang isang apoy sa tabi niya. Pagkatapos, kumalat ang apoy na iyon, na lumilikha ng misteryosong espasyo na iyon. Biglang lumitaw ang 6 na uri ng aura. Agad na naramdaman ni Sokhan na kung patuloy niyang susundan ang mga aura na iyon, maaabot niya ang antas na gusto niya. Ngunit sa parehong oras, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na hindi pa siya sapat na kwalipikado. Ang sistema ay nagpakita ng isa pang abiso, kumplito na ang pagsusuri sa pag-upgrade. Ang antas ng user na si Sokhan ay binago mula sa 1 bituin patungo sa 2 bituin. Nagsisimula ang pagpasok sa ikalawang palapag na espasyo ng aklatan ng martial arts. Pagkatapos, sina Sokhan at Juan ay lumitaw sa ibang lugar. Nagtanong siya, ito ba ang ikalawang palapag ng aklatan? Ngumiti si Juan at sumagot, oo, hindi ito gaanong naiiba sa unang palapag, hindi ba? Ngayon, makakapag-aral ka ng mas maraming martial arts at makakagamit ng iba pang mga tampok ng aklatan. Nang marinig ito, sabik na nagtanong ang kanyang mukha,
Iba pang mga tampok, ano iyon? Bago makasagot si Juan, biglang may lumitaw sa likuran at sinabi, mukhang interesado ka rin, ha? Pagkatapos ay lumakad siya para tumayo sa harap ni Sokhan. Tumangala siya at nag-isip, napakatangkad. Mukhang pamilyar ang lalaking ito. Naaalala ang nakaraang palapag. Naisip niya, tama, siya ang taong lumitaw matapos baluktutin ang espasyo ng unang palapag. Pagkatapos isipin iyon, nagtanong si Sokhan, maari bang ikaw ang tagapamahala ng ikalawang palapag na ito? Tumawa ang tao at sinabi, matalas ka rin, ano? Nang marinig ito, yumuko si Sokhan at naghawak kamay. Kumusta po, ginoong tagapamahala? Winagaway ng tao ang kanyang kamay at sinabi, kalimutan mo na, hindi kailangang maging masyadong seryoso. Tumangala siya at sinabi, ganun ba? Sa isip niya, ang taas pala ng taong ito, ibang-iba kay Binibining Juan, pero sigurado akong napakalakas niya. Para bang nabasa ang kanyang isipan, tinapik niya ang likod ni Sokhan at tumawa ng malakas, may mata ka sa talento. Pumuti ang mata ni Sokhan at naisip, bakit may isa pa? Lumitaw si Juan, pinigilan ang tao, at nang makita siyang bumagsak, sinabi niya, Master Sokhan. Nagpumilit tumayo si Sokhan, iniisip, anong klaseng kapangyarihan ito? Hindi ba't hindi ako dapat makaramdam ng sakit habang nasa loob ng aklatan? Galit na sumigaw si Juan, pinupuri ka lang, nagmamayabang ka na. Nag-utol ang tao, itinuro siya, kay kasalanan niya ang pagbagsak ko. Pagkatapos ay inakbayan niya siya. At sinabi, pero ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala, dahil mula ngayon, personal kong sasanayin itong mahinang katawan na ito. Lumingon si Sokhan at nagtanong, personal na makikialam ang tagapamahala ng ikalawang palapag. Sumagot siya, tama, mayroon kang dapat abangan, hindi ba? Nang marinig iyon, tumingin si Sokhan ng diretso sa kanya at sinabi, ibig sabihin, hindi ko na makikita ang tagapamahala ng unang palapag, si Binibining Juan. Sa sandaling iyon, bahagyang dumilim ang mukha ni Juan, nagpikit ng labi ng walang sagot. Si Sokhan, na may bahagyang malungkot na ekspresyon, ay nagsabi, kaya, nakatayo sa harap ni Juan. Dahan-daang sinabi ni Sokhan, hindi ko na makikita ang tagapamahala ng unang palapag, si Binibining Juan. Sa sandaling iyon, medyo nag-iisip ang mukha ni Juan, ayaw sumagot, ang kanyang mga mata ay medyo malungkot at tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, yumuko si Sokhan at sumagot, Master Sokhan. Mas lalong nalungkot si Sokhan at tanging nasabi, Binibini, biglang tumangala si Juan na may maliwanag ng ngiti, nakatingin kay Sokhan at sumagot, nalulungkot ka dahil hindi mo ako makikita. Ang cute mo naman. Sa puntong ito, naguluhan at nagulat si Sokhan at nag-utol, hindi, basta. Masayang sumagot si Juan, huwag kang mag-alala, pagkatapos mong mag-level up, malaya ka pa ring makakapasok at makakalabas sa mga mas mababang palapag. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Sokhan at sumagot. Nakahinga ako ng maluwag, Binibini. Tama, ang tagapamahala ng ikalawang palapag, nakatayo sa likuran, nakahalukip-kap at tumawa, Binibini, ano ang alam mo? Gaano nakatanda ang taong ito? Mukhang ganyan sa labas, pero daan-daang taon na talaga siya. Pagkasabi ng mga salita, ang tagapamahala ng ikalawang palapag ay tinamaan ng isang malalang suntok mula sa likuran ni Juan, at nasaktan siya kaya't sumigaw siya sa gulat. Nang makita ang tagapamahala ng ikalawang palapag na nakahandusay sa lupa, walang galaw, nagulat si Sokhan at sinabi, Master tagapamahala. Tumingin si Sokhan sa malaking likod ng Heavenly Demon sa takot, ang laki niya, Binibining Juan ay talagang nakakatakot. Biglang lumiwanag muli ang mukha ni Juan, ngumiti siya at tumingin kay Sokhan, Sokhan, ano ang iniisip mo? Nang marinig ito, natakot si Sokhan at agad na sumagot, wala akong iniisip. Nang marinig iyon, inilagay ni Juan ang kanyang kamay sa balikat ni Hassan at nagpatuloy, Master Sokhan, tumingin si Juan kay Sokhan na may banayad at nakapagpapatibay na tono, palagi kitang susuportahan, kaya tuwing kailangan mo ang aking lakas, hanapin mo ako.
Pagkatapos niyang magsalita, si Juan ay naging berdeng usok at lumipad kasabay ng mahinang simoy ng hangin na dumaan kay Sokhan, mag-ingat ka sana. Nakinig si Sokhan at tumangala habang lumilipad si Juan at nawala, nakatingin sa mga labi ni Juan, naisip ni Sokhan sa kanyang puso, salamat, binibining Juan.